Meron po tayong malaking balita dito tungkol kay Solana na dapat po nating bantayan. Isa pong address na may kaugnayan sa FTX at saka Alameda Research ang nag-unstake ng halos $23 million na Solana. At ito po ay maaring magdulot ng malakas na pagbagsak sa presyo nito. Kaya marami po ang nangangamba na maaring ibenta ang Solana na ito sa market na siyang posibleng magpapababa ng presyo ni Solana sa mga bagong low levels. Ngunit bakit po ito nangyari? Ano po ang ibig sabihin ng unstaking na ito? At syempre, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Solana? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin na mababasa natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari sa Alameda at bakit po sila nag-unstake ng $23 million na halaga ng Solana? Ayan. Ayon po sa blockchain analytics platform na Arkham, isa po itong meron pong isang address na may kaugnayan or may connection sa Alameda Research. At ito po ay nag-unstake ng 177,000 na Solana. Ayan. Ang laki po niyan, 177,000. At yan po ay katumbas ng halos $23 million. Ayan. Ang mga Solana na ito ay ipinamigay sa 37, yan, 37 na iba't ibang mga addresses na may koneksyon sa FTX at saka Alameda. Kung matatandaan po natin, ang Alameda Research ay bahagi po ito ng nag-collapse na crypto exchange na tinatawag pong FTX. Yan, hindi ko po alam kung familiar po kayo dito sa FTX. Siguro kapag hindi po kayo familiar dito kay FTX, ay malamang ay medyo bago pa lamang kayo dito sa mundo ng crypto. Yan, pero yung mga medyo matagal-tagal na rito ay alam po yung nangyari dito. Ngayon ay noong taong 2022 ay nagkaroon po kasi ng malaking kontrobersiya at bankruptcy ang FTX. Yan, ito po yung nagdulot ng pagkalugi sa maraming mga crypto traders dahil naging sentro ito ng mga liquidation at saka asset distribution ang Alameda Research. Yan, dagdag ko pa pala rito ay ang FTX noon ay ito po yung parang kakompetensya, pumapangalawa na kakompetensya ni Binance noon. Yan, si Binance ay siya po yung nangunguna na crypto exchange ngayon, hanggang sa ngayon. Kaya siya po ang tinuturing na pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At itong FTX noon, noon ay siya po yung pumapangalawa. Kaya ayan. Ngayon ay dahil po sa unstaking na ito ay maraming analyst ang nangangamba na maaring ibenta ng mga recipient wallets o yung mga nakatanggap sa malaking Solana na ito. At maaari pong ibenta nila ito sa market. At kung pag nangyari nga ito ay maaring magdulot ito ng matinding pagbagsak sa presyo nito. Sa kasaysayan ay tuwing may mga malalaking unstaking events sa Solana, nagkakaroon po ng selling pressure na nagpapabagsak sa halaga ng Solana. Kaya ayan, sa madaling salita ay nagdudulot po ito ng takot ngayon. Ngayon ay ano po ang posibleng maging epekto nito sa presyo ni Solana? Kapag may malaking halaga ng crypto na inililipat o in-unstake, yan, ito po ay maaring sinyalis ng potential sell-off o pagbebenta sa market. Yan, sinyalis na maaring may magkakaroon ng malaking bintahan. Kapag maraming Solana ang inilabas at mas kaunti ang demand, bumabagsak ang presyo. Sa kasalukuyan ay bumaba na po ang presyo ng Solana sa $126.53, kung saan ay meron po itong 15% na pagbaba sa nakarang linggo. Bukod dito ay ang daily trading volume ni Solana ay bumagsak din ng 22.71%, kung saan ay isang sinyalis ng pagbaba ng interes ng mga traders. Bukod pa rito, ayon sa mga on-chain indicators, posibleng maranasan ni Solana ang tinatawag na death cross.
Ayan, at yan po ay sa ikatlong pagkakataon sa kasaysayan nito. Yan, meron po tayong chart dito at kita po natin dito na binilugan po nila yung kung saan nagkaroon ng death cross yung moving average dito. Yan, yung dalawang moving average po na yan ay yan po yung kulay blue at saka kulay red. Yan, kapag nagko-cross yan ay yan, nagkakaroon ng death cross. Yan, basta mapunta sa ibaba yung kulay red na moving average. At ngayon, sa kasalukuyan nakikita natin ngayon na parang magkakaroon po ng death cross. Ayan. Ang death cross ay isa po itong bearish signal. Sa mga hindi nakakaalam po ito, bearish signal po ito pagdating sa technical na analysis. Nangyayari ito kapag ang 50-day moving average ay bumababa at dumadaan sa ilalim ng 200-day moving average. Yan, yung kulay blue ay yan po yung 200-day moving average. Yung kulay red ay yan po yung 50-day moving average. Sa madaling salita ay ito po ay senyales na ang trend ng isang asset ay maaaring magpatuloy sa kanyang pagbaba. Ngayon, ang huling dalawang beses na nagkaroon po ng death cross kay Solana ay nagdulot po ng matinding pagbagsak sa presyo nito. Yan, yung una na death cross ay naganap pa ito noong mga taong 2022. Yan, bumagsak po ang presyo ni Solana ng 90% kasabay po ng pagbagsak ng FTX. Yan, yung ikalawang death cross ay sa taong 2022 pa rin at isa pong matinding pagbagsak ang naganap. Ngunit kalaunan ay nagkaroon po ng rebound na tinatawag na Trump pump. Ngayon, kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring hindi na marating ni Solana ang $200 na price target na inaasahan ng ilang mga traders. Ngayon ay may pag-asa pa ba para kay Solana? Sa kabila po ng negatibong balita ay may ilang mga eksperto na naniniwala sa potensyal ni Solana. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas na activities sa kanyang blockchain ecosystem. Ayon sa ilang analyst, posibleng malampasan pa ni Solana ang Ethereum pagdating sa bilis at saka scalability. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy po ang pag-develop ng Solana ecosystem. Kaya naman may pag-asa pa rin itong makabangon mula sa mga pagbagsak na nararanasan nito ngayon. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Solana. Yan, una ay syempre maging maingat sa trading decisions. Dahil po sa posibleng sell-off ay dapat po nating iwasan ang FOMO or fear of missing out. At pag-isipan pa muna nating mabuti bago po tayo bumili ng Solana sa kasalukuyang presyo. Ayan. Pangalawa ay gamitin po ang stop loss orders. Ayan, para sa mga nagti-trades. Upang maprotektahan po ang ating kapital. Ayan. Para sa mga traders po ulit ay huwag pong kalimutang gumamit ng stop loss orders para maiwasan ang malaking pagkalugi. Yan ay kung sakaling bumagsak pa lalo ang presyo ni Solana. Pangatlo ay subaybayan po natin ang mga balita at on-chain data. Mahalaga po na updated po tayo sa mga nangyayari sa blockchain at cryptocurrency market upang maiwasan ang biglaang pagbagsak ng ating portfolio. At ang panghuli ay syempre mag-diversify po tayo sa ating portfolio. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating puhunan sa isang crypto asset lamang. Mahalaga po ang diversification para mapanatili ang balanse ng ating investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang unstaking ng $23 million ng Solana ng Alameda ay isa po itong malaking development na maaring magdulot ng negatibong epekto sa presyo ni Solana. Dahil sa kasaysayan po ng death cross at saka malaking sell-off, kailangan pong maging maingat ang mga traders at saka investors. Gayunpaman ay hindi po ibig sabihin nito na tapos na itong si Solana. Patuloy pa rin naman itong isa sa pinakamabilis at pinakaginagamit na blockchain networks. Kaya naman maaring magkaroon pa rin ito ng recovery sa hinaharap. Ngayon ay kung ikaw naman po ay isang long-term investor,
mahalaga pong pag-aralan ang fundamentals ni Solana at hindi lamang umasa sa short-term price movements. Pero kung ikaw naman po ay isang trader, dapat mong bantayan ang market indicators bago gumawa ng anumang decision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.